Nakahanda na ang 100 milyong pisong fuel subsidy para sa posibleng epekto sa presyo ng produktong agrikultura ng tensyon sa gitnang silangan. Si Gab Villegas sa report. Naghahanda na ang Department of Agriculture sa posibleng epekto ng mga kaguluhan sa Middle East sa presyo ng mga agricultural products sa bansa. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, ilan dito ay ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo na ginagamit sa mga makinarya na ginagamit ng mga magsasaka at mangingisda. Mayroong nakalaan na 100 milyong pisong fuel subsidy ang DA para sa mga magsasaka at mangingisda na hindi nagamit noong nakaraang taon. Nakapaloob naman sa Memorandum Circular No. 35 at Memorandum Circular No. 42 na inilabas noong nakaraang taon ang mga panuntunan sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng programa, dapat nakalista ang pangalan ng benepisyaryong magsasaka at mangingisda sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA at dapat ay mayroon silang makinarya na kanilang nirenta para sa mga magsasaka o may bangka na hindi hihigit sa 3 gross tonnage at ang kanilang mga ginagamit na fishing gear ay alinsunod sa Philippine Fisheries Code of 1998 para sa mga mangingisda. Ang mga magsasaka ay maaaring makatanggap ng 5,000 piso habang 3,000 piso naman ang pwede matanggap ng mga mangingisda. Pag naubos itong 100 million, yung 50 million para sa farmers and 50 million para sa fishers, meron pang 50 million na pwede pa kaming ma-access, tag 25 million uli yung mga farmers and fishers natin. Prioridad na mabigyan ng subsidiya ang mga magsasaka at mangingisda na hindi pa nakakatanggap. Magbibigay naman ang DA ng fuel voucher sa mga magsasaka at mangingisda na nasa malalayong lugar. Hindi maaaring magamit ang nasabing fuel voucher sa ibang gastusin tulad ng grocery. Inaasahang aabot sa halos 10,000 magsasaka at halos 16,000 mangingisda ang makatatanggap ng nasabing subsidiya. Isa pang pinaghahandaan ng DA ay ang pagsipa naman ng presyo ng urea na ginagamit na pataba sa mga pananim. Umabot sa 3,000 piso ang naging presyo ng urea noong sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dahil sa pagtaas ng presyo ng urea, nagbawas ang mga magsasaka ng paggamit ito dahilan para bumaba ang kanilang produksyon. Karamihan ng supply ng urea na inaangkat ay galing sa China at Indonesia at maliit lamang ang porsyento na nanggagaling sa Middle East. Samantala, wala pang nakikita ang kagawaran na epekto sa presyo ng mga agricultural products ngayong harvest season ang nangyayaring gulo sa Middle East. Pag March, April, karamihan ng ating consumption manggagaling sa local production natin. And it will last until yung susunod na lean months ng August to September. Ngayong taon, aabot na sa higit 700,000 tonelada ng imported na bigas ang dumating sa bansa. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.